Right mga kuya, mga ka-5 na yun dyan, ayan no. Ngayong araw nito, meron tayong applicant dito. Ito yung sinasabi ko na pag nag-apply kayo, punta lang kayo dito kung talagang desidido kayo. So si Kuyang Guard nandito ngayon sa ating harapan. Actually, pangalawang balik niya na ito. First punta kasi ay siyempre interviewin natin, check ng dokumento, din bibigyan natin ng advice kung ano mga dapat gagawin. So ngayon, second balik niya is about uniform na. Ito na, present na niya ngayon yung sarili niya kung gaano siya kaayos magbihis. At noong unang araw na punta ay talagang negative. Wala pa siyang maayos na uniform. So pinag-ayos lang natin siya na uniform din. Yun yung i-check natin ngayon sa second day. So ayan, papakita ko lang sa inyo yung bihis niya para makita ninyo kung ano ang tamang bihis ng security guard. So ayan, papakita natin sa inyo ha. So ayan mga kuya, mga ka-5'9". So ang gamit niya ngayon ay piercing cap kung tawagin. Then yun yung blue uniform natin is mga patches. Then yung kanyang shoes na charol. Okay, tingnan natin yung likod kapatid. Okay, harap sa likod. Up. Okay, yun, tama yung execution niya. So dito mapapansin natin yung ating first aid kit ay kulay puti na may cross na blue kasi yun talaga ang required ng security guard at syempre may laman siyang first aid kit. Hindi yung kung ano-anong laman. Yung iba kasi may sigarilyo, lighter. So hindi siya. Meron siyang flashlight. Then baton niya is bakal. Actually ang requirements talaga dyan is kahoy. Bagkos yung bakal kasi is nagiging authorized na rin naman dahil hindi naman sinisita ng susya. Lagayan ng radio, holster ng firearms. Then meron siya mga clip-clip. Yan. So, yun yung tamang bihis ng security guard. Then, sige, harap sa likod, Kuyang Guard. Yan, so tama yung execution niya. So, pakita ko sa inyo yung pito. Ngayon, yung standard na pito is ito yun. Yung medyo malaki na mataba, no? Then, ang kanyang badge, nakita nyo, makintab. Collar pin niya, maayos, makintab. Then, yung kanyang lanyard, malinis yung pagkagawa ng mga patches. Then, yung kanyang necktie, pati yung kanyang belt, sinturon, napakalinis. So yun ang tunay na security guard. Yan yung ayos ng tunay na security guard. Kuya, mga kaibigan, yan si Kuyang Guard. So pang second day na punta niya, yun yung proseso kasi natin, no? So yung iba kasi message lang na message, apply daw. So walang entertainment sa messenger, no? So kailangan niya yung pumunta rito sa opisina para ma-advise namin kayo kung anong gagawin, right? So sa security naman is always hiring yan. Always hiring yan. Basta depende kung kayo ay pwede kasi ay mayroong mga qualification ang security guard. So na-interview na natin si Kuyang Guard at okay naman yung kanyang dokumento. So ngayon, papupuntahin natin siya sa isang pwesto dahil pag-OJT-hin natin siya. So kailangan kasi magkaroon ng OJT para alam din nila kung ano yung kanilang dapat gawin doon sa kanilang duty. So yun yung mga proseso mga ka-5'9", no? Kinikwento ko sa inyo kasi nga nakaraan, meron tayong applicant dito, di ko lang papangalanan. Napakaliit-liit na applicant na SG, napakaliit-liit pero sobrang yabang. Sa liit niya, dahil nga tayo ay ang purpose natin is makatulong sa mga ka-5'9", pinagbigyan ko pa rin natanggapin nung dalhin namin sa isang lugar para i-posting. Libre pamasahe, libre pa yung pagkain, no? At unang araw pa lang ng aming orientation, harap-harapan, nasa harap ko mismo, na dumating na ako, harap-harapan. Naglalaro ng ML, nandun na sa harap ko andyan na ako, pero tuloy pa rin yung laro niya ng ML. So, saan ang security guard na snappy dyan? So, siyempre, sinita ko. Mula noon, parang hindi na ako natutuwa sa kanya, no? So nadagdagan pa na yung asawa, no? Tawag ng tawag sa kanya. So may mga ganong pangyayari. So hanggang sa parang hindi na maganda yung mga sinasabi, no? So hindi ko lang papangalanan pero may mga ganong applicant na kung saan kung sumahin total hindi kayo dapat natatanggap sa mga agency pag ganong kaliit tapos nagyayabang pa tayo. So kailangan natin ipakita na desidido tayo sa trabaho kasi nga ang iba nag-a-apply tapos hindi pa nga kumbaga nag-start is nagpapakita na kaagad ng attitude na hindi maganda. So tandaan natin sa security guard is meron tayong sinusunod na discipline, no? So yung discipline sundan natin yan bilang isang
security guard na snappy, no? Maliban sa mag-uniforme, pag-uniforme na katulad ni Kuya Guard, maliban dyan is kailangan yung attitude natin is snappy, maayos, makipag-usap bilang isang tunay na professional na security guard. So yan, sa mga applicant, punta lang kayo dito at makakausap nyo ako personal. So ayan, si Kuya Guard, hindi ko lang pangangalanan pero pumayag naman siya na isama natin siya sa ating mga video. So dahil snappy naman din, so talagang pwede siyang pang front. So nasa 5'7" po yung height niya, standard, no? So siyempre bibigyan na natin siya ng pwesto. So may mga nakalaan na pwesto diyan para diyan. Kaya siyempre bago pa man i-prepare natin siya or i-prepare natin sila para maging maayos yung kanilang kasuotan bago natin i-deploy. Ayan, meron isa kapong applicant na kapon lang din nag-apply at dinayusan natin ng uniform at yun, naka-june na kagad, nasa Pampanga pinadala natin. So ganun lang sa mga applicant na desidido, kailangan nyo lang pumunta rito at kailangan nyo magpakita, syempre, yun ang tunay na pag-apply. Hindi yung kami yung inyong i-interviewin sa messenger or sa text, hindi siya dapat, no? Punta kayo dito pag binigyan na kayo ng address. So ayan si Kuya Guard, no? Napakita ko na sa inyo. Sa susunod papakita ko sa inyo kung paano ang pag-ayos ng uniform ng isang security guard na maayos na katulad niya. Ayan, applicant pa lang yan pero maayos yung kanyang kasuotan. So ang standard is piercing cap pero sa ngayon kasi isang pinapagamit namin ay full cap pansamantala. Okay mga ka-5'9" mga kuya, ayan nandito tayo sa ating studio, no? Na kung saan napanood natin yung ating vlog doon sa opisina na kung saan meron tayong applicant doon at yun na nga, yan yung proseso namin, no? Para sa mga applicant natin na nagme-message sa aming Facebook page, Facebook account, din sa ating messenger. Meron kasi mga applicant na puro tanong, hindi nga tayo ma-entertain ng maigi sa messenger kasi meron tayong privacy act na tinatawag. So kailangan ninyong pumunta sa opisina para makita namin kayo, ano? At syempre doon natin i-apply yung interview. Kami ang mag-i-interview sa inyo. So hindi yung kayo ang mag-interview sa amin na baliktad, no? So syempre pag pumunta kayo ng opisina, i-present ninyo yung inyong 2-1 file na kompleto. At syempre maayos, no? At nandyan sa vlog ko kung paano magpasa ng folder or paano ang tamang pag-apply sa mga security agency para mas madaling matanggap. Panoorin nyo yan, nasa aking mga unang vlog, no? O kung paano mag-apply sa mga security agency, meron yan. At syempre dapat yung ating personal appearance maayos, no? Hindi kayo pupunta na parang hindi maayos yung inyong pagkabihis. At pinakamaganda is suot na kayo ng type B uniform, mas maganda kung meron kayo. Then syempre kailangan maayos din yung ating pakikipag-usap at i-apply ninyo yung customer service para mas maayos yung inyong pakikipagharap pag kayo na in-interview, no? So syempre requirements yan, yung customer service dapat meron yung ating mga security guard, ating mga ka-5'9", para doon hindi tayo mapapaaway or mapapahamak doon sa ating duty or sa ating trabaho, or di tayo mapapasama sa ibang tao o sa ating mga customer pag maayos tayo mag-approach gamit yung ating customer service nga, ika nga, no? So yun, bali sunod-sunod yung mga araw, mga nakaraan na mayroong mga nag-apply. So good luck sa inyo. Mayroon na tayong mga nabigyan na ng duty, no? Siyempre sa una, kilalanin namin kayo kung paano kayo magtrabaho at ano yung inyong attitude, no? Number 1. At siyempre kung paano yung paano nyo ginagampanan yung trabaho bilang isang security guard. So yan yung ating mga tinitingnan dyan. So actually sa pag-apply is walang pilitan, no? Kayo ang nag-apply. So ang mga security agency naman, mamangahin ko na dahil marami yan, sila ay nandyan lang, no? Kami ay nandyan lang, anytime pwede nyo puntahan para mag-apply. So sa suma total, sa madaling salita, tayo talaga naghanap ng trabaho. So kaya lang nakadepende sa atin nga kung matatanggap ba tayo doon sa ating mga applyan. Kaya sa mga nag-apply na sa atin at nakausap ko na, good luck sa inyo at sila makapagpapatuto kung paano tayo kausap
ng personal at paano natin sila inasikaso, no? So doon naman sa may mga na-encounter tayong tinutulungan na nga lang natin pero sila pa yung parang maangas, mayabang, no? Parang ganoon. So hindi na namin pinagtatagal yan sa opisina. So malaya tayo na umayaw or magtuloy kung ayaw man natin o kung gusto man natin. So yun, so kung daanin talaga sa sistemang maigpit, no, ay yung mga tinatanggap ko hindi talaga matanggap dapat, no? Kaya tandaan natin yan sa mga applicant na pinagbibigyan ko lang kasi nga ang ginagamit natin dito is puso, no? Para magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan o ang ating mga nangangarap din na magkaroon ng trabaho bilang isang security guard. Kaya ito yung pagkakataon na mabigyan namin kayo. Kanya nga lang depende sa situation pa rin, okay? So depende pa rin sa pag-uusap natin kung pupwede kayo sa amin or hindi. So yun lang, shout out sa ating lahat sa mga ka-59. Please like and share lang sa mga video ng upload natin. Thank you very much sa mga nakakapanood sa ating mga upload at syempre sa mga nag-share, napakahalaga po, napaka-importante po na ma-share ninyo yung ating mga upload video. So mabuhay po ang lahat. Muli, Kuya Isko Official ang ating YouTube channel na ito at syempre paki-follow din yung ating Facebook account, Charles Francisco, and ating isang YouTube channel, Guwapong Biyahero TV. So like and share and subscribe and follow. At syempre po, sana po tuloy-tuloy nyo suportahan yung ating mga upload video. So maraming salamat muli, Kuya Isko Official. Shout out sa ating lahat ng mga ka-59. So abangan nyo po ang ating mga iba't ibang upload ay upload dito sa ating channel at sa ating Facebook. So mabuhay po and God bless. Kailangan nyo palaging narito, tuturuan ng disiplina sa oras na inyong